Mahal, ang drama pa riyan. Wala na. Ang drama ko sa buhay, iyon ay ang pagtiis sa'yo. Pwede ba, Allison? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang mga matamis na alaala ay naging mapait na katotohanan. Umalis ka na. May bago akong buhay at hindi ka kasama doon. Ito ang mga salitang tumama kay Allison, mas matalas pa sa anumang balisong, habang tahimik siyang nagluluto ng paborito ni Mark, adobong manok, para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang init mula sa kalan ay tila hindi sapat upang matunaw ang yelo sa kanyang dibdib. Sa mesa, nakalatag ang pinili niyang porselana. Ang bawat plato ay simbolo ng 10 taong pagsasama, 10 taong pagmamahal, 10 taong sakripisyo. Ngayon, ang bawat isa ay tila tumutukoy sa kanyang kabiguan. Naramdaman niya ang kanyang lalamunan na kumikipot. Parang may kung anong nakabara roon na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, halos mabitawan ang sandok na hawak niya. Ang mga pamilyar na amoy ng toyo, suka at paminta na nagpupuno sa kusina ay biglang naging nakasusulaso. Tila nagiging pahiwatig ng kanyang nasirang mundo. Ang bawat butil ng bigas na kanyang inihanda ay parang bumabagsak sa isang walang hanggang kawalan. Allison, bakit hindi pa tapos ang adobo? Darating na si Mark at hindi pa rin handa ang hapagkainan mo. Ang boses ni Aling Nena, ang biyenan ni Allison, ay pumailan lang mula sa likuran. Ang babae dapat ay laging handa sa pag-aasikaso ng asawa. Hindi ka ba natuto sa 10 taon mo kay Mark? Napakasimple lang ng iyong tungkulin. Walang imik na ibinalik ni Allison ang tingin sa niluluto. Pinipilit na lunukin ang kanyang luha. Ang mga salita ni Aling Nena ay tila mga dagdag na kutsilyo sa kanyang sugatan na puso. Hindi niya maiwasang isipin. 10 taon ng pagmamahal, 10 taon ng sakripisyo. Saan ba ako nagkulang? Bakit tila wala akong karapatan sa sariling tahanan? Walang sagot. Tanging isang malalim na sakit na bumalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat sandali ay tila isang pagsubok sa kanyang pagtitiis at sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang galit ang tahimik na namumuo. Hindi ito ang Allison na tahimik na magtitiis. Ang mga salitang yun ni Mark, kasama ang bawat pangungutya ni Aling Nena, ay nagsilbing gasolina sa apoy na unti-unting lumalabas mula sa kanyang mga abo. Ang tanong ay hindi kung kailan siya susuko, kundi kung kailan siya babangon. Bumalik sa kanyang gunita ang mga nakaraang buwan, tila mga pira-pirasong basag na salamin na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang madalas na pagkagabi ni Mark, ang kanyang mga meeting na umaabot ng madaling araw, ang mga pilit na ngiti at pag-iwas sa kanyang mga mata. Dati, itinuturing niya itong normal na bahagi ng buhay ng isang negosyante. Ngayon, ang bawat isa ay tila sumisigaw ng pagtataksil. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mark, hindi sinasadya, nasilayan ni Allison ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang maya ang bumungan sa kanya. Mahal, excited na ako sa kasal natin. Ikaw lang ang buhay ko. Ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Allison. Mas masakit pa kaysa sa salita mismo. Sa pagitan ng pighati at matinding galit, sinimula ni Allison ang kanyang tahimik na investigasyon. Naghanap siya ng mga bakas, ng mga pahiwatig. Sa isang lumang folder na kinalimutan ni Mark, natagpuan niya ang kopya ng mga bank statement at ilang resibo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang sunod-sunod na malalaking withdrawal at mga transaksyon sa mga kakaibang pangalan ng kumpanya. Mga kumpanyang hindi niya kailanman narinig at tiyak na hindi bahagi ng kanilang pinagsamang negosyo. Ito ang mga perang pinaghihirapan nila, pinagsikapan niya para sa kinabukasan na kanilang binuo. Ngayon, ito ay tila ginagamit para sa ibang kinabukasan. Ang kanyang utak ay bumalik sa isang alaala 10 taon na ang nakalilipas. Si Mark, noon ay isang batang negosyante pa lamang, nagpupumilit na makabangon sa isang malaking pagkalugi. Si Allison ang sumuporta,
ginamit ang kanyang mga ipon, at nang utang pa nga sa kanyang mga kamag-anak upang matulungan si Mark na makabangon. Iyon ang kanyang utang na loob, ang walang sawang pagmamahal at suporta ni Allison na naging pundasyon ng lahat ng tinatamasa ni Mark na yon. Ang bawat sentimong inialay niya ay tila ibinalik sa kanya bilang isang pagtataksil na walang kapantay. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, si Fee, ang kanyang matalik na kaibigan, ang tanging takbuhan ni Allison. Narinig ni Fee ang bawat salaysay ni Allison, ang bawat hikbi na pilit pinipigilan. Allison, huwag kang susuko. Karapatan mo ang malaman ang katotohanan at karapatan mo ang lumaban. Ang mga salita ni Fee ay tila balsamo sa kanyang sugatan na kaluluwa. Nagbibigay ng lakas na akala niya ay nawala na. Pinayuhan ni Fee na maging maingat, ngunit huwag tumigil sa paghahanap ng katotohanan. Gabi-gabi, matapos mahimbing si Mark, tahimik na gumagapang si Allison sa kanilang study room. Sa tulong ng kanyang mga dating kontak sa mundo ng marketing at pananalapi na dati niyang nakasalamuha sa mga corporate event, sinimula niyang alamin ang tungkol sa mga kumpanya ni Mark at ang daloy ng kanilang pera. Ang bawat impormasyon ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, naglalantad ng isang masalimuot na web ng kasinungalingan at pandaraya. Sa bawat natuklasan niya, mas lalong tumindi ang kanyang pot. Hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa paghamak ni Mark sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa wakas, natagpuan ni Allison ang isang lihim na account na nakapangalan kay Mark at Maya. Ang petsa ng pagbubukas nito ay halos 3 taon na ang nakalilipas, kasabay ng simula ng mga overtime at mga business trip ni Mark. Ang lahat ay malinaw. Ang kanyang sakit ay naging isang malamig na galit, at sa bawat paghinga, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Paano naging bulag si Allison sa lahat ng ito? Paano niya hindi nakita ang dilim sa mga mata ng taong kanyang pinakamamahal? Mahal, kailangan kong umalis. May emergency meeting sa lubas ng syudad. Baka abutin ako ng 2 araw. Ang boses ni Mark ay kalmado, halos walang emosyon, habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang maleta. Nakatingin si Allison sa kanya. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Ngunit sa kanyang mga mata ay may nakatagong lamig. Ang lamig ng isang taong batid ang buong katotohanan sa likod ng bawat kasinungalingan. Sa isip ni Allison, ang bawat emergency meeting ni Mark ay may kakambal na pangalan. Maya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Aling Nena. May dala siyang malaking basket ng prutas at ilang pakete ng bagong luto niyang kare-kare. Allison, dapat ay natutunan mo ng asikasuhin ang asawa mo. Tingnan mo, halos gabi-gabi na lang si Mark sa labas. Baka hindi na siya masaya. Ang lalaki, kailangan ng atensyon. Hindi yung puro trabaho ka lang. Masyado kang independent, Allison. Baka yan ang dahilan kung bakit naghanap ng iba ang asawa mo. Ang mga salita ni Aling Nena ay hindi na lamang pahiwatig, kundi direktang panunumbat, tila mga patak ng lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Bumalik sa isip ni Allison ang 10 taon ng kanilang kasal. Si Mark, sa simula ng kanilang relasyon, ay isang batang may pangarap, ngunit walang sapat na puhunan. Naalala niya ang araw na kanyang ibinigay ang lahat ng kanyang ipon, maging ang mana mula sa kanyang lola, para lang matulungan si Mark sa kanyang unang negosyo. Ito ang utang na loob na kanyang ibinigay, hindi sa inaasahang kapalit, kundi sa pagmamahal at pagtitiwala. Ang mga salita ni Aling Nena ay parang isang matalim na gulok na pumutol sa kanyang pag-asa. Ginagawang abala ang kanyang kaluluwa. Ang bawat sakripisyo ay tila isang malaking kamalian. Isang araw, habang nililinis ni Allison ang study room ni Mark, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Private and Confidential. Sa loob nito ay isang detalyadong plano para sa isang bagong kumpanya. Isang kumpanyang may pangalan na kakaiba, hindi katulad ng mga nauna kay Mark. At sa pinakababang bahagi ng dokumento, may nakasulat na mga pangalan ng
partners. Mark at Maya. May nakalakip ding mga bank account numbers na walang kinalaman sa kanilang pinagsamang ari-arian. Ang ebidensya ay unti-unting nagiging buo. Kinabukasan, isang mensahe ang natanggap ni Allison mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan. Si Mark at Maya, magkaakbay, nakangiti sa isang resort na kilala sa mga romantic escapades. Sa caption, "Our prenuptial shoot was a blast. Can't wait for forever with you, Mark." Ang bawat salita at niiti ay parang apoy na sumusunog sa lahat ng natitirang kabutihan sa puso ni Allison. Ang sakit ay nag-iwan ng isang bakas ng galit. Sa silid-tulugan, sa gitna ng kadiliman, tahimik na inilabas ni Allison ang kanyang laptop. Hindi na siya nag-aalangan. Sinimula niyang buuin ang mga dokumento, ang mga patunay ng pandaraya, ang lahat ng ebidensya na kanyang kinolekta. Hindi na ito simpleng paghahanap ng katotohanan. Ito ay paghahanda para sa isang laban. Alam niyang ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang para sa kanya, kundi para sa bawat babaeng inabuso, sinaktan at pinagtaksilan. Ang bawat ngiti ni Mark sa harap niya at bawat mapanuksong tingin ni Maya, mas lalong tumindi ang apoy ng galit sa puso ni Allison. Alam niya, hindi na ito laban para sa pagmamahal, kundi laban para sa kanyang karangalan at kanyang buhay. Ang bawat pag-alis ni Mark ay naging pagkakataon para kay Allison. Sinimula niyang sundan ang mga bakas, ang mga pahiwatig na iniwan ni Mark sa kanyang pagmamadali. Isang araw, nalaman niyang madalas maghapunan si Mark at Maya sa isang mamahaling restaurant sa labas ng syudad. Isang lugar na kailanman ay hindi niya napuntahan kasama si Mark. Ang bawat detalye, bawat lihim na pagtatago, ay tila isang palaso na tumama sa kanyang puso. Naalala ni Allison si Mang Tonyo, isang matandang accountant na matagal lang nagtrabaho sa kumpanya ni Mark, at ngayon ay nag-retire na. Alam niyang si Mang Tonyo ang may hawak ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga transaksyon ni Mark. Nag-alinlangan si Mang Tonyo sa una, takot na madamay. Ngunit sa mga mapagmahal na salita ni Allison at sa pagpapakita ng ebidensya, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Iha, alam kong matagal nang may pinagtatakpan si Mark. Hindi ko lang masabi noon dahil sa takot. Ang kumpirmasyon ni Mang Tonyo ay tila nagbigay ng bagong lakas kay Allison. Hindi nang tagal, bumisita si Aling Nena sa bahay. May dalang isang bagong set ng mamahaling pinggan. "Allison, tingnan mo ang ganda ng mga pinggan na ito. Regalo ito ni Mark sa akin. Dahil sa pagiging mapagmahal kong ina. Dapat ay ganito rin ang pag-aasikaso mo sa asawa mo, para hindi siya naghahanap ng iba." Ang mga salita ni Aling Nena ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Allison. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito gaanong masakit. Ang kanyang puso ay tila bakal na handang lumaban. Sa tulong ni Mang Tonyo, natuklasan ni Allison ang isang serye ng email exchange sa pagitan ni Mark at isang offshore company. Ang mga email ay nagpapakita ng detalyadong plano upang ilipat ang malaking halaga ng pera mula sa joint account nila ni Mark patungo sa isang kumpanya sa ibang bansa na pagmamay-ari ni Maya. Ang bawat detalye ay nagpapatunay sa pandaraya ni Mark. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila nilulustay para sa isang bagong buhay na hindi kasama si Allison. Isang gabi, umuwi si Mark na may dalang isang malaking bouquet ng rosas at isang mamahaling kwintas. "Mahal, alam kong naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Ito ay para sa'yo, bilang pasasalamat sa iyong pagtitiis." Ang mga mata ni Mark ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit sa mga mata ni Allison, nakita niya ang isang matamis na kasinungalingan. Sa bawat ngiti ni Mark, mas lalong naramdaman ni Allison ang pagkasuklam. Ang pag-aalinlangan ay tila nawala na. Ang pusong minsan ay naging bulag, ay ngayon ay nakakakita na. Isang hapon, habang abala si Allison sa pagkokopy ng mga dokumento sa study room ni Mark, biglang bumukas ang pinto. Si Mark. Nagulat si Allison.
Halos mabitawan ang kanyang hawak. Mahal, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mark, may bakas ng pagtataka sa kanyang boses. Agad na ibinalik ni Allison ang mga dokumento sa folder. Pinipilit ng gumiti. Wala, mahal. Naghahanap lang ako ng lumang libro. Masyado kasing magulo rito. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang bawat hakbang ni Allison ay tila paglalakad sa isang manipis na yelo. Alam niyang, isang maling galaw lamang ay maaring ikasira ng lahat. Ngunit paano niya ititigil ang isang taong handang magtaksil, hindi lamang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa katarungan? Nag-iisa si Allison sa kanilang silid-tulugan. Ang kadiliman ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa kanya. Sa lamig ng gabi, muling bumalik sa kanyang isip ang mga ala-ala. Ang unang pagkikita nila ni Mark, ang matatamis na pangako sa araw ng kanilang kasal, ang bawat pangarap na kanilang binuo. Ngunit na yon, ang lahat ng yon ay tila mga anino lamang, mga ala-ala ng isang buhay na kailanman ay hindi magiging totoo. Ang sakit ng pagtataksil ay tila hindi na natatanggal. Nananatiling sariwa sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto. Si Faye. Walang imik na lumapit si Faye kay Allison, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Allison, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero huwag kang susuko. Kung ang tingin ni Mark sa'yo ay wala, ipakita mo sa kanya na mali siya. Ang bawat salita ni Faye ay tila nagbigay ng bagong lakas kay Allison, isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Isang hapon, habang naglalakad si Allison sa isang coffee shop upang bumili ng kape, narinig niya ang boses ni Maya at Mark sa kabilang mesa. Hindi nila siya napansin. Mahal, kailan tayo lilipat sa bagong bahay? Excited na akong maging Mrs. Mark, ang maligayang sabi ni Maya. Malapit na mahal, nag-aayos na lang ako ng ilang detalye. Sa lalong madaling panahon, magiging atin na ang lahat. Ang sagot ni Mark, puno ng pagmamahal sa kanyang boses. Ang bagong bahay na tinutukoy ni Maya ay ang kanilang bahay. Ang bahay na pinaghirapan nila ni Allison. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balang na tumama kay Allison. Kinabukasan, lumapit si Allison kay Attorney Reyes, isang matanda at iginagalang na abogado. Inilatag niya ang lahat ng kanyang ebidensya, ang mga bank statement, ang mga email, ang mga larawan, at ang mga patunay ng pandaraya. Tahimik na nakinig si Attorney Reyes, may malalim na pag-unawa sa kanyang mga mata. Miss Allison, malakas ang kaso mo. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil, kundi sa pandaraya sa ari-arian. Pero kailangan nating maging handa. Magiging mahaba at magulo ang laban na ito. Ang mga salita ni Attorney Reyes ay nagpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan, ngunit nagbigay din ng tiwala. Gabi yon, tumunog ang telepono ni Allison, si Aling Nena. Allison, gusto kong maghanda ka ng isang malaking salusalo para kay Mark. Ipapaalam niya sa lahat ang kanyang bagong kumpanya. Dapat ay maipagmalaki mo ang asawa mo, Allison. Huwag mo siyang hahiyain sa harap ng mga kaibigan at investors niya. Ang bawat salita ni Aling Nena ay puno ng pagmamalaki at paghamak. Walang imik na sumagot si Allison, ngunit sa loob niya, isang malamig na galit ang nagsimulang lumabas. Ito na ang pagkakataon. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, tumayo si Allison sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang bagong pagkatao. Isang babaeng hindi na natatakot. Isang babaeng handang lumaban. Wala na ang dating Allison na mahina at walang lakas. Ngayon, ang nakikita niya ay isang mandirigma. Isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang karangalan at ang kanyang buhay. Ang pagniti ni Allison ay hindi na pagtatakip ng sakit, kundi pagpapahayag ng isang panibagong lakas. Nayon na ang panahon para harapin ang dilim at kanyang ipakita sa lahat na ang isang nasaktang babae ay hindi madaling balewalain. Sa loob ng ilang araw, naging abala si Allison.
Ang kanyang isip ay parang isang computer na nagpoproseso ng bawat detalye, bawat posibleng senaryo. Ginawa niya ang listahan ng mga bisita, ang menu, ang mga dekorasyon. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat pagpapanggap na abala, isang malalim na plano ang kanyang binuo. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa marketing upang likhain ang pinakahuling kampanya. Ang kampanya ng kanyang paghihigante. Lihim siyang lumapit kay Sarah, isang dating kasamahan sa trabaho na kanyang pinagkakatiwalaan. Sarah, kailangan ko ng tulong mo. May importante akong project at ikaw lang ang kaya kong pagkatiwalaan. Ibinigay niya kay Sarah ang isang USB drive na naglalaman ng lahat ng kanyang ebidensya, ang mga dokumento, mga larawan, at isang video presentation. Ang utos ni Allison ay malinaw. Sa isang partikular na oras sa gitna ng pagdiriwang ni Mark, kailangan itong i-play sa lahat ng screen. Sa mga sumunod na araw, tila mas lalong nagiging matamis si Mark kay Maya. Nakita ni Allison ang mga larawan nila sa social media, maghahawak kamay sa park, nagbabakasyon sa isang beachfront resort, mga halik at yakap na hindi na nila itinatago. Isang araw, nakatanggap siya ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi mo na siya mababawi, Allison. Sa akin na siya. At malapit na kaming magpakasal. Ikaw, kailan ka pa rin aasa? Si Maya. Numiti si Allison, isang mapait na ngiti. Ang bawat pang-aasar ay tila nagbigay lamang ng dagdag na apoy sa kanyang determinasyon. Nagpresenta si Aling Nena sa bahay. May dalang bagong set ng alahas. Allison, tingnan mo ang regalo ni Mark sa akin. Napakabait talaga ng anak ko. Sana ay maging kasing buti ka rin ng kanyang bagong kaibigan. Ang babaeng tulad mo, dapat ay marunong magbigay daan. Ang bawat salita ni Aling Nena ay parang isang sampal sa mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nasaktan si Allison. Ang kanyang puso ay bato na. Isang linggo bago ang malaking pagtitipon, lumabas si Allison upang bumili ng isang bagong damit. Hindi ito para magpakitang gilas, kundi para magbigay ng pahayag. Isang itim na gown na nagpapahayag ng kanyang kalakasan, kanyang misteryo, at kanyang determinasyon. Sa harap ng salamin, nakita niya ang isang bagong Allison, isang babaeng handang lumaban, handang ipaglaban ang kanyang karangalan. Sa gabi bago ang pagtitipon, nag-iisa si Allison sa kanilang silid tulugan. Binuksan niya ang isang lumang kahon at sa loob nito ay ang kanilang wedding album. Hinawakan niya ang isang litrato nila ni Mark noong sila ay masaya pa. Isang patak ng luha ang pumatak sa litrato, hindi habol sa sakit, kundi dahil sa paalam. Ibinaba niya ang album, isinara ang kahon, at ibinalik ito sa ilalim ng kama. Ang nakaraan ay tapos na. Ang hinaharap ay nagsisimula na. Ang bawat paghinga ni Allison ay tila isang tugtog ng drum na nagpapahayag ng simula ng isang laban. Alam niyang bukas, magbabago ang lahat. At sa gitna ng gulo, isang tanong ang nanatili. Magtatagumpay ba ang kanyang paghihigante o masusuklian ba ng mas malaking sakit ang kanyang tapang? Ang gulwagan ng Engrandeng Hotel ay napupuno ng liwanag mula sa mga kristal na dekorasyon sa kisame. Ang ingay ng mga baso na nagkakatamaan at ang bulong ng mga mayayamang investor ay lumilikha ng isang marangyang tunog. Sa gitna ng karamihan, pumasok si Allison. Ang kanyang mahabang itim na gown ay tila kumukuha ng lahat ng liwanag sa paligid. Siya ay naglalakad ng may mataas na marangal at mahinahon, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na lamig sa silid. Sa isang dako, nakatayo si Mark kasama si Maya na suot ang isang mamahaling puting damit. Agad na napatigil si Mark sa pagsasalita nang makita ang asawa, habang si Maya naman ay bahagyang napakapit sa braso ng lalaki. Tila nakaramdam ng biglaang takot. Lumapit si Aling Nena kay Allison. Ang kanyang muka ay mabilis na nabalot ng inis. Bakit ganyan ang suot mo? Mukha kang pupunta sa burol, Allison. Ito ang pinakamahalagang gabi ng aking anak.
Huwag mo kaming ipapahiya rito sa harap ng mga bisita. Bulong ng matanda na may kasamang matatalim na tingin. Ngunit ngumiti lamang si Allison ng napakalamig. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kayong mag-alala, Aling Nena. Narito ako upang saksihan ang tagumpay ng inyong anak. Sisiguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang gabing ito para sa inyong lahat. Ang kanyang mahinahong sagot. Ilang sandali pa, umakyat si Mark sa entablado upang magsalita. Hawak niya ang mikropono habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng kayabangan at kumpiyansa sa sarili. I want to thank everyone for coming tonight. This is not just a launch of a new company, but a celebration of a new life, a new beginning. I would like to thank my partner, Maya, who has been my inspiration and my strength in building this dream. Ang wika ni Mark habang nakatingin kay Maya na may buong pagmamalaki. Walang kahit isang salita ng pasasalamat para kay Allison, ang babaeng nagbuwis ng kanyang sariling pangarap at yaman para sa kanya sa nakaraang 10 taon. Dahan-dahang naglakad si Allison patungo sa harap ng entablado. Hawak ang isang baso ng alak. Nang mapansin siya ng mga tao, unti-unting tumahimik ang bulwagan. Tumingin si Allison ng diretso sa mga mata ni Mark at Maya. Congratulations, Mark. At sa'yo rin, Maya. Napakaganda ng inyong pagtatanghal. Bagay na bagay talaga kayo. Pareho kayong magaling magtago ng mga sikreto at magplano sa likod ng taong nagtiwala sa inyo. Ang malakas at malinaw na pahayag ni Allison na narinig ng lahat ng mga bisita. Bago pa makasagot si Mark, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng logo ng bagong kumpanya ay biglang nagbago. Isang malaking larawan ng bank transfer receipt ang lumitaw. Isang dokumento na nagpapakita ng paglilipat ng milyong-milyong piso mula sa joint account ni Mark at Allison patungo sa isang personal na account sa ilalim ng pangalan ni Maya. Ang bulong ng mga investors ay agad na lumakas, puno ng pagtataka at hinala. Ang mukha ni Mark ay biglang nawalan ng kulay, habang si Maya ay napanganga sa takot. Ang bawat salita ni Allison ay tila isang balang tumatama sa puso ni Mark. Ang kanyang perpektong gabi ay unti-unting nagiging impyerno. Ngunit ito ay simula pa lamang, at sa gitna ng gulo, isang tanong ang nanatili. Ano pa bang mas masakit na katotohanan ang kanyang ilalabas? Dali-daling sumigaw si Mark sa mga tauhan sa gilid ng entablado. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Patayin ninyo yan! Switch it off now! Ano ba? Walang nakakarinig sa inyo? I-off ninyo ang projector! Ang kanyang mga pawis ay nagsimulang pumatak sa kanyang noo. Unti-unting sinisira ang kanyang imahe bilang isang matagumpay at kalmadong negosyante. Ngunit ang screen ay nanatiling bukas at ang mga dokumento ng kanyang pandaraya ay patuloy na nakabalandra sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Lumapit pa si Allison sa gitna. Hindi man lamang natitinag sa galit ni Mark. Huwag kang magbadali, Mark. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Huwag nating bitinin ang mga bisita mo. Ang kanyang malamig na pahayag habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang telepono. Sa isang hudyat kay Sarah, ang tunog ng isang recording ay biglang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng bulwagan. Ang boses ni Maya at Mark ay malino na narinig ng lahat. Mahal, paano kung malaman ni Allison ang tungkol sa pera? Tanong ng boses ni Maya sa recording. Huwag kang mag-alala, baby. Allison is too stupid to notice. Kayang-kaya ko siyang paikutin. Ibibigay ko sa kanya ang ilang mumurahing regalo at maniniwala na naman yon. Ang sagot ng boses ni Mark, nabalot ng ingay ng malalakas na bulong at matinding pagkabigla ang buong bulwagan. Ang mga investors na kilala sa pagpapahalaga sa integridad at reputasyon ay nagsimulang magtinginan na may kasamang matinding pagkadisgusta. Ang ilan sa kanila ay dahan-dahang tumayo at nagsimulang lumayo sa entablado, tila ayaw nang maiugnay sa isang taong may madilim na pagkatao. Galit na sumugod si Maya patungo kay Allison. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng labis na put. You are lying!
Sinisira mo lang kami dahil selos na selos ka. Hindi totoo ang mga yan. Mark, doon ka ba maniniwala sa kanya? Sigaw ni Maya habang itinuturo si Allison. Tiningnan siya ni Allison mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sinasabi mo bang kasinungalingan ang sarili mong boses, Maya? O baka naman ang 10 milyong piso na inilipat sa personal mong account ang hindi totoo? Narito ang lahat ng resibo at handa akong ibigay ito sa mga otoridad. Ang sagot ni Allison. Sapat na malakas upang marinig ng lahat. Sumingit si Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng galit habang sinusubukang itulak si Allison palayo sa kanyang anak. Wala kang utang na loob, Allison. 10 taon ka naming tinanggap sa pamilyang ito at ganito pa ang igaganti mo sa aking anak? Sinisira mo ang kanyang karera. Humarap si Allison sa kanyang biyenan. Ang kanyang puso ay hindi na nasasaktan. Tanging lamig na lamang ang natitira. Utang na loob, Aling Nena? Sino po sa atin ang walang utang na loob? Sino ang nagbayad ng inyong mga utang noong muntik ng kumpiskahin ng bangko ang inyong bahay? Sino ang nagtrabaho araw at gabi para lang may maipakain sa inyo noong nagsisimula pa lang si Mark? Ako po ang nagligtas sa inyo. Ngunit ang isinukli ninyo ay ang konsintihin ang pagtataksil ng inyong anak. Upang tapusin ang laban, ipinakita ni Allison sa screen ang huling ebidensya. Ang mga dokumento kung saan palsipikadong pinirmahan ni Mark ang pangalan ni Allison upang ilipat ang pagmamay-ari ng kanilang bahay at lupa sa pangalan ni Maya. Ito ang patunay ng kriminal na gawain na hindi na kayang takasan ni Mark. Ang bawat lihim na inilantad ni Allison ay tila isang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng buhay ni Mark. Ang kanyang mundo ay nagkabasag-basag at sa gitna ng ingay ng pagguho, isang tanong ang nanatili. May natitira pa bang karangalan si Mark? O tuluyan na siyang mawawalan ng lahat? Nanginginig ang buong katawan ni Mark habang nakatingin sa mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay tila nawawala na ng katinuan habang pilit niyang itinuturo si Allison. Plano mo ito. Sinisira mo ang aking buhay. Huwag kayong maniniwala sa kanya, mga kasama. Ang mga dokumentong yan ay gawa-gawa lamang. Edited ang mga files na yan upang ako ay pabagsakin. Sigaw ni Mark, ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong iyak sa gitna ng isang bagyo. Walang sinuman sa mga bisita ang naniwala sa kanya. Isang matandang negosyante, si Ginoong Cruz, na pinakamalaking investor sa bagong proyekto ni Mark, ay dahan-dahang lumapit sa entablado. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkadismaya. Sapat na, Mark? Ang mga resibo ng bangko ay may tatak ng Bangko Sentral. Hindi kami maaaring makipag-cooperate sa isang taong nagnanakaw sa sarili niyang asawa at nandaraya sa kanyang mga kasosyo. I am pulling out of this project immediately. At sisiguraduhin kong malalaman ng buong industriya ang ginawa mo. Ang mariing pahayag ni Ginoong Cruz bago tuluyang tumalikod at umalis. Kasunod niya, ang iba pang mga investors ay nagmamadali ring lumabas ng bulwagan. Iniiwan si Mark na nag-iisa sa ibabaw ng entablado. Nang makita ni Maya na tuluyan ng gumuho ang karera ni Mark. Dahan-dahan siyang umatras upang lumayo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan, ay napalitan ng labis na takot. Mark, ano ito? Sabi mo sa akin ay legal ang lahat ng transaksyon mo. Sabi mo ay malinis ang pera mo. Bulong niya habang sinusubukang kunin ang kanyang bag upang tumakas. Humarap siya kay Allison na may kasamang pekeng luha. Allison, pakinggan mo ako. Wala akong alam dito. Niloko lang din ako ni Mark. Sinabi niya sa akin na matagal na kayong hiwalay. Bahagyang tumawa si Allison. Isang tawang puno ng lamig at pagkamuhi. Huwag ka nang magpanggap na biktima, Maya. Hawak ko rin ang mga usapan ninyo kung saan hinihimok mo si Mark na ilipat ang bahay sa pangalan mo bago ang aming anibersaryo. Pareho kayong magbabayad sa batas. Ang seryosong sagot ni Allison. Dahil sa takot sa kahihiyan at sa posibleng pagkakakulong, si Maya ay napatakbo palabas ng gulwagan, iniwan si Mark
at ang kanyang ina. Gumuho ang pag-asa ni Aling Nena. Nagsimula siyang umiyak at sumigaw, pilit na hinahawakan ang mga kamay ng mga paalis na bisita upang magmakaawa. Ngunit bawat isa sa kanila ay nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa paglakad. "Mark! Sumagot ka! Sabihin mo sa kanila na hindi yan totoo!" Sigaw ng matanda, ngunit walang sagot na nanggaling sa kanyang anak. Binitawan ni Mark ang mikropono na bumagsak sa carpeted na sahig at lumikaning isang malalim na tunog sa katahimikan ng bulwagan. Ang kanyang muka ay puting-puti. Walang kahit isang patak ng dugo habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang emperyo, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang bagong buhay ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Siya ay tuluyang siningil ng kanyang sariling kasalanan at sa kanyang tabi, si Allison ay nakatayo ng may buong dignidad, handang magsimula ng bagong buhay mula sa mga abo ng nakaraan. Pumasok si Allison sa kanyang bahay. Ang kanyang mga hakbang ay lumika ng mahinang tunog sa sahig ng tahimik na sala. Patay ang lahat ng ilaw. Naupo siya sa sofa, tinitigan ang bawat sulok ng silid na kanyang inayos at pinaganda sa loob ng 10 taon. Bagamat nakuha niya ang kanyang hinahangad na hustisya, naramdaman niya ang isang malalim na lungkot at kawalan. Ang tagumpay ay hindi agad nagdala ng kagalakan, kundi isang tahimik na pagluluksa para sa mga taong kanyang inialay sa isang maling tao. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Faye. May dala siyang mainit na sabaw at umupo sa tabi ni Allison nang walang imik. Hinawakan ni Faye ang nanginginig na balikat ng kaibigan, hinayaang sumandal si Allison sa kanya. "Allison, iiyak mo lang ang lahat. Normal lang na masaktan ka pa rin. Hindi mo iniiyakan si Mark, kundi ang 10 taon ng iyong buhay na nawala. Ngunit tandaan mo, karapat-dapat ka sa isang mas magandang simula." Bulong ni Faye, puno ng pagmamahal. Doon ay tuluyang bumuhos ang mga luha ni Allison. Mga luhang nagpapahayag ng pagpapakawala sa lahat ng kanyang pasakit. Kinaumagahan, sinimula ni Allison ang pag-aayos ng kanyang buhay. Nakipagkita siya kay Attorney Reyes upang pirmahan ang mga huling dokumento para sa legal na paghihiwalay at paghahati ng kanilang mga ari-arian. Nagtungo rin siya sa bangko upang opisyal na isara ang lahat ng joint accounts nila ni Mark at ilipat ang kanyang sariling pera sa isang ligtas na account. Ang bawat pirma ay tila pagputol sa mga kadena na matagal nang gumapos sa kanyang kalayaan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbagsak ni Mark sa mga pahayagan at social media. Maraming tao ang nagpahayag ng galit sa ginawang panloloko ni Mark, habang ang iba naman ay humanga sa katapangan at talino ni Allison upang ipaglaban ang kanyang sarili. Nakatanggap siya ng mga mensahe ng suporta mula sa mga kasamahan sa industriya na nagbukas ng mga bagong pintuan para sa kanyang karera sa marketing. Sinimula ni Allison na ibalik ang kanyang sarili sa mga simpleng bagay na kanyang nakalimutan habang abala sa pagiging asawa ni Mark. Nagdidilig siya ng mga halaman sa balkonahe tuwing umaga. Nagbabasa ng mga paboritong libro sa ilalim ng banayad na sikat ng araw at naglalakad sa parke upang damhin ang sariwang hangin. Ang kanyang buhay ay hindi na umiikot sa isang taong hindi marunong magpahalaga sa kanya. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kartero. Galing ito kay Mark. Nakasulat sa isang simpleng papel mula sa isang maliit na apartment na kanyang inuupahan ngayon. "Allison, patawarin mo ako. Nagkamali ako ng malaki. Niloko at iniwan din ako ni Maya matapos mawala ng pera. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Miss na miss ko na ang buhay natin." Ang nakasulat sa sulat. Dahan-dahang tinupi ni Allison ang papel, walang bakas ng galit o panghihinayang sa kanyang muka, at dahan-dahan itong itinapon sa basurahan. Alam niyang ang kanyang puso ay hindi na kailanman babalik sa nakaraan. Nakaupo si Mark sa isang maliit at madilim na silid sa isang lumang apartment. Tinititigan ang mga bitak sa pader. Ang hangin ay mabigat at malamig.
tila nagpapahiwatig ng kanyang kasulukuyang kalagayan. Ang kumpanyang kanyang pinaghirapan ay tuluyan ng idineklara na bangkarot. Ang kanyang mga bank account ay naka-freeze dahil sa mga kaso ng panloloko, at ang kanyang pangalan ay naging paksa ng kahihiyan sa buong lungsod. Ang mga taong dati ay nakangiti sa kanya, ang mga kasosyo na laging nakikipagkamay, ay tila naglaho na parang bula. Walang sumasagot sa kanyang mga tawag, at ang kanyang pintuan ay hindi na kailanman nakatatanggap ng mga bisita. Iniwan na rin siya ni Maya nang mapagtanto nitong wala nang natitirang yaman kay Mark. Naalala ni Mark ang huling pag-uusap nila sa isang maliit na kainan sa gilid ng daan. "Bakit pa ako mananatili sa iyo, Mark? Wala ka ng pera, wala ka ng reputasyon. Hindi ko kayang mamuhay sa ganitong kahirap na kalagayan." Ang galit na sigaw ni Maya bago siya tinalikuran at sumakay sa isang sasakyan ng ibang lalaki. Ngunit hindi rin naging madali ang buhay para kay Maya. Dahil ang kanyang pangalan ay nadamay sa eskandalo. Dahilan upang iwasan din siya ng mga kliyente at mawala ng trabaho. Samantala, si Aling Nena ay nakatira na lamang ngayon sa isang maliit na silid sa probinsya. Tuwing lumalabas siya upang bumili ng pagkain sa palengke, naririnig niya ang mga bulong ng kanyang mga kapitbahay. Yan ang ina na kumonsinti sa panloloko ng kanyang anak. Ngayon ay nararanasan nila ang karma, ang mga bulong na tila mga sampal sa kanyang mukha. Tuwing gabi, umiiyak ang matanda. Napagtatananto ang kanyang pagkakamali sa pagtatanggol sa maling gawin ng anak na nagbunga ng kanilang pagkasira. Hawak ni Mark ang kanyang telponyo. Tinititigan ang numero ni Allison na matagal nang hindi maabot. Sinubukan niyang tumawag gamit ang ibang numero. Ngunit kapag naririnig ng kanyang sekretarya o ni Allison ang kanyang boses, agad na pinuputol ang linya. Walang paraan upang maabot ang babaeng kanyang sinaktan. Isang alaala 7 taon na ang nakalilipas ang biglang pumasok sa kanyang isip. Noong panahong nagkasakit siya ng malubha at walang perang pambili ng gamot, si Allison ay hindi natulog sa buong magdamag upang punasan ang kanyang mainit na noo ng basang tela at nagluto ng mainit na lugaw. "Kahit anong mangyari, Mark, hinding-hindi kita iiwan." Ang malambing na bulong ni Allison noon habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sa mga sandali ngayon, nakaramdam si Mark ng tunay na kaligtasan at pag-ibig. Bumalik ang kanyang diwa sa malamig na katotohanan ng kasalukuyan. Kinuha ni Mark ang kanyang lumang pitaka at natagpuan doon ang isang maliit at luma ng larawan ni Allison na nakangiti. Hinawakan niya ang larawan, hinaplos ang mukha ng babaeng, nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit kanyang tinapon para sa isang pansamantalang pagnanasa. Ang kanyang mga luha ng pagsisisi ay dahan-dahang pumatak sa larawan, ngunit alam niyang ang lahat ay huli na. Ang pusong kanyang sinira ay hindi na kailanman babalik sa kanya. Ang banayad na sikat ng araw sa umaga ay nagdadala ng liwanag sa bagong opisina ni Allison. Bilang bagong marketing director ng isang malaking kumpanya, abala siya sa pagbabahagi ng kanyang mga malikhaing ideya sa kanyang pangkat. Ang bawat tao sa silid-pulugan ay nakikinig ng may matinding interes at paggalang sa kanyang bawat salita. Naramdaman ni Allison ang isang kakaibang sigla sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng tagumpay na matagal niyang isinantabi para lamang sa mga pangarap ni Mark. Ngayon, ang kanyang kakayahan ay hindi na kailanman muling mamaliitin. Hindi lamang sa trabaho nakatutok ang kanyang pansin. Tuwing Sabado, nagtutungo si Allison sa isang center na tumutulong sa mga kababaihang dumaan sa biktima ng pang-aabuso at pagtataksil sa pamilya. Lihim siyang nagbibigay ng mga libreng seminar tungkol sa pananalapi at kung paano muling magsimula ng sariling karera. Tinititigan niya ang mga mata ng mga kababaihang nakikinig sa kanya na pulo ng bagong pag-asa at determinasyon. Huwag kayong matakot na bumangon muli. Ang ating halaga ay hindi itinatakda ng taong hindi tayo pinahalagahan. Ang kanyang malambing, ngunit mariing payo sa kanila,
na may kasamang malalim na ngiti. Ang kanyang mga gabi naman ay mas naging makulay dahil sa piling ng kanyang matalik na kaibigang si Faye. Madalas silang maglakad sa isang sikat na gabi-gabing palengke, bumibili ng mga sariwang bulaklak, at kumakain ng mga simpleng pagkain sa gilid ng daan habang nagtatawanan. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan, at wala ng mabigat na pakiramdam na tila may nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang buhay ay kanya na, at ang kalayaang ito ay mas matamis pa sa anumang kayamanan. Isang linggo ang kanyang inilaan upang maglakbay ng mag-isa sa magagandang dalampasigan ng Palawan. Naglalakad siya sa malambot na puting buhangin habang ang banayad na hangin ay humahaplos sa kanyang muka. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang ay lumilika ng isang payapang ritmo sa kanyang paligid. Doon, sa gitna ng malawak na karagatan, naramdaman ni Allison ang isang ganap na kalayaan, isang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Pagbalik niya sa lungsod, isang malaking balita ang naghihintay sa kanya. Nakatanggap siya ng opisyal na imbitasyon upang maging isa sa mga pangunahing tagapagsalita sa isang malaking marketing summit sa Timog Silangang Asya. Ito ay isang napakalaking karangalan na nagpapatunay na ang kanyang pangalan ay muling nagniningning dahil sa sariling niyang galing at hindi dahil sa sinumang lalaki. Habang nakaupo sa isang maliit na cafe at pinapanood ang isang ina na masayang nakikipaglaro sa kanyang maliit na anak sa kabilang lamesa, napangiti si Allison. Nabatid niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi pala isang destinasyon na kailangang marating kasama ang ibang tao, kundi isang payapang paglalakbay sa sarili niyang puso. Sapat na siya at handa na siyang harapin ang anupamang bukas ng may pag-asa. Dumala si Allison sa isang sikat na gallery ng sining upang makita ang mga likha ng mga lokal na pintor. Ang buong silid ay napupuno ng kapayapaan. Ang mga pader ay napapalamutian ng mga makukulay na guhit na naglalarawan ng iba't ibang emosyon ng tao. Isang painting ng isang babaeng nakatitig sa papalubog na araw sa tabi ng dagat ang umagaw sa kanyang pansin. Matagal siyang napatigil sa harap nito. Tila nakikita ang kanyang sariling kwento sa bawat hampas ng pintura sa Canva. Isang matangkad na lalaki na may simpleng pananamit ang dahan-dahang lumapit sa kanyang tabi. Maganda ang pagkakalarawan ng liwanag sa painting na yan, hindi ba? Tila, nagpapakita ito ng pag-asa pagkatapos ng isang mahabang gabi. Ang malambing na wika ng lalaki habang nakatingin din sa Canva. Ang kanyang pangalan ay Ben. Isa siyang arkitekto na kilala sa pagpapanumbalik ng mga lumang estruktura sa bansa. Walang alam si Ben sa nakaraan ni Allison, wala siyang alam sa naging eskandalo kay Mark. Ang nakikita lamang niya sa mga sandaling iyon ay ang tapat at matalinong babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap patungo sa maliit na cafe sa likod ng gallery. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa maliit na fountain sa harden ay lumikha ng isang payapang pakiramdam habang sila ay nagtatawanan. Napakagaan ng loob ni Allison habang nakikipag-usap kay Ben. Walang pagyayabang, walang mga patagong pangungutya, tanging tapat at malalim na paggalang lamang sa bawat salita ng lalaki. Nakikinig si Ben sa kanyang mga pananaw tungkol sa sining at buhay nang may buong atensyon. Isang bagay na matagal lang hindi naranasan ni Allison sa kanyang dating kasal. Nagpalitan sila ng calling card bago magpaalam. Pag-uwi sa bahay, tinitigan ni Allison ang card na may pangalang Ben. Naramdaman niya ang isang bahaging init sa kanyang dibdib, ngunit kasunod nito ay ang biglaang pag-aalinlangan. Ang kanyang puso na matagal nang natakpan ng yelo dahil sa pagtataksil ni Mark ay tila natatakot na muling magtiwala. Natatakot siyang baka ang mga matatamis na salita sa simula ay mauwi muli sa isang malalim na sugat sa huli. Nang bumisita si Faye at makita ang card sa mesa ni Allison, agad na lumitaw ang isang malaking ngiti sa mukha nito. Sino si Ben? Isang architect? Allison, huwag mong tingnan ang card na yan na parang isang problema. Karapat-dapat kang maging masaya muli.
Subukan mo. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo. Hindi lahat ng lalaki ay katulad ng dati mong asawa. Ang masayang panghihikayat ni Fe habang hinahawakan ang kamay ng kaibigan. Tumingin si Allison sa madilim na langit mula sa balkonahe. Ang mga alaala ng sakit ay naroroon pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang maliit na pag-asa na untunting nagpapalambot sa kanyang natakot na puso. Handang-handa na ba siyang muling magbukas ng pinto para sa ibang tao? Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pagkikita ni Allison at Ben. Naglalakad sila sa mga makasaysayang parke, naghahapunan sa mga maliliit na kainan na puno ng kwento, at nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng Manila Bay at pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw, nagpasya si Allison na ibahagi ang kanyang nakaraan. Ibinunyag niya ang 10 taon ng kasal na natapos sa isang malaking bagyo ng pagtataksil at mga kaso sa korte. Inaasahan niyang makikita sa mga mata ni Ben ang pagkaawa o pag-aalinlangan. Ngunit nagkamali siya. Hinawakan ni Ben ang kanyang kamay ng napakalamig, ngunit may kasamang init ng pag-unawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tapat at puno ng paggalang. Allison, nakita ko ang isang bagyo na kanyang nilampasan. Hindi ko nakikita ang isang nasirang babae, kundi ang isang napakatapang na tao. Ang nakaraan mo ay hindi nagtatakda ng iyong halaga. Nagpapakita lamang ito kung gaano ka katatag. Narito ako upang maghintay. Hindi kita mamadaliin. Ang malambing na wika ni Ben. Ang pakiramdam na ito ng kaligtasan ay napakabago para kay Allison. Tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap, habang lumalabas si Allison mula sa kanyang opisina, nakita niya si Aling Nena na nakatayo malapit sa gate ng kumpanya. Ang matanda ay mukhang payat at pagod, malayo sa mapagmataas na Aling Nena noong araw. Lumapit ito sa kanya na may kasamang mga mata ng pagmamakaawa. Allison, pakiusap. Tulungan mo si Mark. May mga pagdinig siya sa korte at wala na kaming perang natitira para sa abogado. Alam kong mabuti ang puso mo. Ang umiiyak na pakiusap ng matanda. Tiningnan siya ni Allison, ngunit wala na siyang naramdamang galit o pigati. Tanging awa na lamang ang natira sa kanyang puso. Ngunit ito ay awang may kasamang hangganan. Aling Nena, ang nakaraan ay tapos na. Hayaan nating ang batas ang magpasya sa mga nagawang pagkakamali ni Mark. Patawarin ninyo ako, ngunit wala na akong magagawa para sa inyo. Ang mahinahon, ngunit mariing sagot ni Allison bago tuluyang lumakad palayo. Naramdaman niya ang ganap na kalayaan mula sa mga obligasyong matagal nang nagpabigat sa kanyang balikat. Nabatid ni Allison na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala tungkol sa pag-aalay ng sarili hanggang sa mawala ng natitira, kundi tungkol sa paggalang, kalayaan, at kapayapaan kapag magkasama. Ang kanyang pag-ibig kay Ben ay hindi nakagapos sa mga utang na loob o mga takot, kundi malayang lumilipad sa ilalim ng asul na langit. Nung sumunod na katapusan ng linggo, nagtungo sila ni Ben sa isang mataas na burol sa labas ng lungsod, kung saan makikita ang kagandahan ng mga ilaw sa gabi. Habang umiihip ang malamig na hangin, dahan-dahang isinandal ni Allison ang kanyang ulo sa balikat ni Ben. Inakbayan siya ng lalaki ng napakahinhin, isang yakap ng proteksyon at kapayapaan. Napangiti si Allison sa dilim, pinapatawad ang kanyang sarili sa lahat ng mga taong kanyang tiniis. At tinatanggap na siya ay karapat-dapat na mahalin ng tapat at walang kapalit. Ang lumipas na taon ay nag-iwan ng mga bagong usbong na dahon sa mga puno sa tapat ng bahay ni Allison. Nakatayo siya sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa habang pinapanood ang pagsisimula ng isang bagong araw. Marami ang nagtatanong sa kanya, nasaan na nga ba ang galit? Napatawad na ba niya si Mark? Sa kanyang puso, natagpuan ni Allison ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan,
O ang pagtanggap muli sa taong sumira ng iyong tiwala? Ang pagpapatawad para kay Allison ay ang pagpapakawala sa bigat ng put sa kanyang sariling dibdib upang hindi na maging bihag ng nakaraan ang kanyang kasalukuyan. At higit sa lahat, pinatawad niya ang kanyang sarili, ang kanyang kahinaan, noon na nagmula lamang sa labis na pagmamahal. Natagpuan ba niya ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaan ay hindi isang bagay na ibinigay ng iba, kundi isang desisyon na kanyang pinili araw-araw. Si Allison ngayon ay namumuhay ng may buong kalayaan at dignidad, kasama si Ben na patuloy na nagpapakita sa kanya ng isang pag-ibig na walang hinihihing kapalit. Isang pag-ibig na nagbibigay ng puwang upang siya ay lumago. Samantala, si Mark ay patuloy na hinaharap ang mga legal na kahihinatnan ng kanyang mga maling desisyon, namumuhay sa ilalim ng anino ng panghihinayang na kailanman ay hindi na matatapos. Ang kwento ni Allison ay nagiiwan ng isang mahalagang aral para sa bawat isa sa atin. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit sa ngalan ng pag-ibig, kundi sa kanyang lakas na tumayo mula sa mga basag na piraso ng kanyang pangarap, ayusin ang sariling buhay, at muling magtiwala sa sarili niyang halaga. Ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang bukas kung hahayaan nating maghilom ang ating mga sugat. Sa aking personal na pag-unawa sa paglalakbay na ito, masasabi kong ang bawat sugat na iniwan ng pagtataksil ay hindi nagiging sanhi ng ating permanenteng pagbagsak, kundi nagsisilbing patunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang araw ay muling sisikat upang magdala ng bagong pag-asa at liwanag sa ating buhay.